Ang mundo natin ay maraming kakaibang kwento. May mga totoo at mga gawa-gawa lang ng malilikot na isip ng mga tao. Ang kwentong matutunghayan nyo ay isa sa koleksyon ng mga istoryang iiwan ka. Windang. Ang video na ito ay maaaring naglalaman ng mga imahe, tunog at mga salita o katagang hindi naangkop sa may mga mahihina ang loob. Ang mga larawan at tunog ay maaaring hindi ang aktwal na nabanggit sa kwento at visual na representasyon lamang. Magandang araw, welcome sa akin channel at sa episode 5 ng Kwentong Windang. Ang episode na ito ay tungkol sa ginampanang papel ng aswang sa pagkawatak-watak ng grupong gerilla na tinatawag na Hukbalahap noong ikalawang digmaang pandaigdig o World War II. Ang paksang ito ay base sa panayam sa isang international historian at marahil ito ay hindi nabanggit sa anumang aklat natin sa paaralan. Ito na ba ay isang konkretong patunay na totoo ang mga aswang? Ang grupong Hukbalahap ba ay may tuturing na bayani o terorista? Maging saksi tayo sa aswang laban sa Hukbalahap. Bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa aking channel kapag nagustuhan nyo ang ating istorya. I-share nyo na rin sa mga kakilala nyo na gusto nyong mawinda. Isang kasapi ng grupong Hukbalahap ang natagpuang patay. Sobrang putla at tila wala nang natirang dugo sa kanyang katawan. May 2 butas sa kanyang leeg na parang nagmula sa 2 pangil. Sugatan at halos magkawatak-watak ang katawan nito. Ang taong ito ba ay biktima ng mabangis na hayop? Biktima ng kalaban? O ang pinag-uusapan nilang aswang? Ang aswang. Kung ikaw ay Pilipino, hindi na bago ang storya tungkol sa mga aswang. Ito ang nilalang na pinakatatakutan nating mga Pilipino. Naging parte na rin ito ng ating kultura. Ang aswang ay isang nilalang na kayang mag-ibang anyo. Pusa, aso, malaking ibon, paniki, ahas, baboy ramo, ang kadalasang ginagaya nito. Nag-aanyo din itong isang kaawa-awang matanda na madalas nating napapanood sa mga pelikula. Ang pinaka nakakatakot na katangian ng aswang ay ang paraan nito ng pagpatay at pagkain ng tao. Pagsipsip ng dugo, pagkain ng lamang loob, pagkain ng sanggol sa sinapupunan, ang madalas nitong ginagawa. Ito na kaya ang pumatay sa nabanggit na biktima? Hindi naman kayang gawin yun ng isang tao, di ba? Hindi nga ba? Windang! Ang Hukbalahap. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, noong 1942, tuluyang nasakop ng mga Hapon ang karamihan ng bayan sa Pilipinas. Sadyang malulupit ang mga Hapon. Pagnanakaw, pagpapahirap, panggagahasa, at pagpatay ang nagiging gawain nila. Tila bawat salita nila ay nagiging batas. Maraming gerilang pangkat ang nabuo dahil dito. Isa na rito ang kontrobersyal na Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa Hapon. And to our foreign-speaking friends, they simply call them hooks. Para madaling banggitin, hooks na lang din ang tawag natin. Ang grupong ito ay binubuo ng mga magsasaka at alipin sa gitnang Luzon na pinamumunuan ni Luis Taruc. Layunin nito na patalsikin ang mga Hapones na naaayon sa pangalan ng grupo.
Naging matagumpay nga ang paglaban nila sa mga Hapon. Nahirapan ng mga Hapon na kilalanin ang pagkakaiba ng mga sibilyan at mga gerilla. Marami ding kababaihang miyembro ng Hooks ang inakala nilang walang kalaban-laban, ngunit armado pala. Dahil doon, naging bantog ang mga Hooks sa pagiging assassin at sa mga supresang pag-atake. Sinuportahan ng mga Amerikano ang mga Hooks sa pamamagitan ng pagsasanay at pagbibigay ng armas. Matapos ang ilang buwan ng pakikipaglaban kasama ang hukbo, napansin ng mga Amerikano na kakaiba ang mga pamamaraan ng mga Hooks na nakahalintulad sa mga terorista. Ito ay pinatunayan ni Sergeant Ray Hunt. My experiences with the Hooks were always unpleasant. Those I knew were much better assassins than soldiers, tightly disciplined and led by fanatics. They murdered some Filipinos. They were not above plundering and torturing ordinary Filipinos, and they were treacherous enemies of all other guerrillas in Luzon. Matapos ang digmaan, hindi kinilala ang mga Hooks ng pamahalaan ng Estados Unidos sa kadahilanang iminumungkahi nila ang batas ng komunismo. Pinahuli ang sinumang kasali sa grupo at nadakip na nga ang kanilang mga pinuno. Kalauna naman ay pinalaya din ang kanilang pinunong si Luis Taruc at iba pang mga pinuno ni dating Pangulong Sergio Osmeña. Noong 1946, tumakbo sa eleksyon si Luis Taruc bilang kinatawan ng Pilipinas sa Kongreso. Dahil sa kasikatan, ay nanalo si Luis Taruc. Ngunit, tinanggalan siya ng pwesto dahil siya ay kontra sa mga batas na ipinasa ng mga taga-Estados Unidos. Iminumungkahi niya ang pagkapantay-pantay sa ang lahi ka man nabibilang. Dagdag pa roon, ibinintang pa sa grupo ang pagkakapatay ni Juan Fileo. Ito ang dahilan upang mamundok ulit ang grupo at magrebelde sa pamahalaan. March 6, 1948, formal nang inanunsyo ni dating Pangulong Manuel Rojas na ang hukbalahap ay kalaban na ng gobyerno. Nagtuloy-tuloy ang koalisyon sa pagitan ng grupo at pamahalaan. Noong April 28, 1949, pinatay ng mga Hooks si Aurora Quezon, asawa ni Manuel Quezon, sa isang ambush. Dadalo sana ang nasabing ginang sa pagbubukas ng Quezon Memorial Hospital. Mga kawindang, sa puntong ito ng kwento, saan ka mas natatakot? Sa aswang o sa grupong ito? Kwentang! Tumaas na ang bilang ng mga Hooks sa 56,000 na lubhang mapanganib, kaya nakialam na rin ang Estados Unidos. Dahil kung hahayaan nila ito, ay baka ang mga Hooks na ang mamuno sa buong Pilipinas. Noong 1953, bumaba na ang bilang ng mga Hooks mula 56,000 hanggang sa 500 na lamang. Tuluyan ang sumuko ang kanilang mga pinuno noong nahalal na si Pangulong Ramon Magsaysay. Sabi-sabi ay bukod sa paghina ng puwersa ng grupo, nagtiwala na raw ang hukbalahap sa kasalukuyang pamahalaan. At dito na nagwakas ang grupong Hukbalahap. O yan, happy ending na pala. Pero nakapagtataka ang biglang paghina ng puwersa ng mga Hooks. Ano ang kanilang naengkwentro sa kabundukan?
Bakit tila sila ay naubos? Ano ang naging papel ng Estados Unidos dito? Paano ang grupo ng mga walang awang pumatay ay nagsipagtiwalag at nabahag ang buntot? Ano ang kayang gawin ng mga aswang? Wendang! During the conflict, a group of Hook guerrillas finds itself stationed in a very remote village when they start to hear stories of a vampire-like creature called the Aswang on the rampage. Aswang laban sa Hukbalahap. Noong namundok ang mga Hooks, narinig nila ang usap-usapan tungkol sa aswang. Marahil, hindi na rin bago sa kanila ang istoryang ito dahil malamang bata pa lang sila ay panakot na yon ng mga matatanda. Ngunit sa lugar na pinaglalagakan nila ay sobrang matunog ang balita sa aswang at maraming residente ang naniniwala roon. The Aswang monster is a fearsome creature from Filipino folklore. It's a shape-shifting beast that lives off the blood of humans. It's also said to have a taste for fetuses and small children, and particularly likes eating their livers. Kaya naman, maingat na nagpapatrolya ang mga miyembro nito tuwing gabi. Isang gabi, may engkwentro silang hindi nila malilimutan. Isang kasapi ng grupong Hukbalahap ang natagpo ang patay. Sobrang putla at tila wala nang natirang dugo sa kanyang katawan. May 2 butas sa kanyang leeg na parang nagmula sa 2 pangil. Sugatan at halos magkawatak-watak ang katawan nito. Sa paligid ay nakakita sila ng mga kakaibang marka na tila malalaking mata. Mukhang totoo ang usap-usapan tungkol sa mga aswang dahil wala namang tao ang makakagawa nito sa kapwa niya, di ba? Wendang! Si General Edward Lansdale. Dahil sa paglaki ng grupo ng mga Hooks, humingi ng tulong kay General Edward Lansdale ang pamahalaan ng Pilipinas. Miyembro si General Lansdale ng OSS o Office of Strategic Services. Sa makabagong panahon, ito ay ang CIA. Kilala ang OSS sa mga kakaibang taktika sa digmaan. Dito nahubog ang kakayanan ni Lansdale tungkol sa tinatawag na psychological warfare. Ang paraan ni Lansdale ay pahinain ang moral ng mga kalaban sa pamamagitan ng pagtuklas sa kanilang mga lubos na kinatatakutan at mga pamahiin. Paglapag ni Lansdale sa Pilipinas, pinag-aralan kaagad niya ang tungkol sa mga alamat, kwentong bayan at mga pamahiin sa lugar na iyon. At noong narinig niya ang tungkol sa aswang, napasabi siya ng, "This is it, pansit!" Joke. Naisip niya na manggagamit niya yon. Ipinag-utos ni Lansdale ang pagtambang sa isang kasaping Hook upang patayin. Binutas nila ng 2 ang leeg ng matulis na bagay. Sinugat-sugatan ito sabay bitin sa katawan ng patiwarik hanggang sa maubos ang dugo nito. Isa lang ito sa mga bagay na karumal-dumal na kayang gawin ni Lansdale. Matapos nito ay iiwan nila ang katawan kung saan ito ay madidiskubre ng kanyang mga kasamahan. Pagkakita ng mga Hook sa bangkay, nagsipulasan sila sa takot. Ang istorya na naririnig nila mula noong musmus pa sila ay biglang nagmanifesto.
hindi pa natatapos doon. Nagpintura pa ang mga Amerikano ng mga malalaking imahe ng mga mata sa buong kabayanan. Sa bahay, mga pader, mga gusali, kung saan man magkaroon sila ng mga oportunidad na mailagay iyon. Sinisimbolo nito na ang mga aswang ay nagmamatsyag at kapag tumulong ka sa mga gerilang terorista ay siguradong isusunod kanila. Lumubha ang takot sa buong lugar. Tinuloy-tuloy ni Lansdale ang kanilang taktika hanggang sa magsialisan ang karamihan ng mga kasapi. Matapos na maging tagumpay ang paraan na ito, ipinagpatuloy ni Lansdale ang psychological warfare sa ilalim ng CIA. Ang taktika niya na paggamit ng aswang ang kanyang pinakatanyag na tagumpay. Ang aswang ay kumakain ng tao upang mabuhay. Sa ginawa kayang ito ni Lansdale, sino ang mas dapat katakutan? Mga komento. Salamat sa pakikinig mga kawindang. Sana ay nag-enjoy kayo sa ating episode. Paulit-ulit na naman, pero sana mag-like, comment, and subscribe kayo. Malaking tulong po ito upang ma-recommend ni YouTube ang ating mga videos for our channel growth. And the best talaga ang gantong kwentong aswang. Actually, halos mga lahat ng communities na sinasalihan ko sa Facebook ay marami silang kwento tungkol sa aswang. Lalo-lalo pa pag may historical background. So maganda siyang pakinggan or basahin. Sa kwentong ito, lumalabas na nagamit ang aswang sa psychological warfare. Pero hindi nangangahulugan na hindi tunay ang aswang. Pero hindi ko rin naman mapatunayan na totoo yon dahil hindi pa ako nakakakita nun. Maraming aswang hunters daw ang mapapanood nyo sa YouTube. Nakakaaliw panoorin. Yun lang ang comment ko. Nakakaaliw. Yun. Ang mga Hapon, Amerikano, Pilipino, hukbalhap, maging si General Lansdale, ang patunay na war brings out the monsters within us. Kaya please say no to war. Kung meron kayong kwentong nakakawindang na gusto nyong talakayin natin, mag-comment lang po kayo sa video na ito at sisikapin natin na mag-research at talakayin yung topic na yon. Sobrang salamat uli sa inyong mga suporta, lalo na sa aswang and other paranormal communities. Skeptic man ako, yan, rest assured na nirerespeto ko ang paniniwala ng bawat isa. So, salamat na naman. Paalam po sa inyong lahat hanggang sa susunod na kwentong windang.